Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters, nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jacin's Video at shoutout kay Ruben Corpus. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Ang mapanghamak na ugali ni Ivory ay lubos na ikinagalit ni Fu Tian. Kung hindi dahil sa halaga ni Ivory, wala siyang balak na patayin si Ivory on the spot. Ngunit hindi pinalitan ng galit ang dahilan. Alam ni Fu Tian na hindi niya ito magagawa, kung hindi ay masisira niya ang buong pamilya ng Fu. Bilang pinuno ng angkan ng pamilyang Fu, nais ni Fu Tian na patuloy na matamasa ang karangalan na dapat ipagpatuloy ni Ivory. Naglalakad papunta kay Ivory, sinabi ni Fu Tian sa mahinang boses, ipinapayo ko sa iyo na mag-isip ng 2 beses. Ang buhay ni Aaron ay nasa iyong mga kamay. Kung makakaligtas siya ay depende sa iyong gagawin. Ang bagay na ito ay sinabi ni Fu Li kay Su Yingxia matagal na ang nakalipas, at nag-alinlangan si Ivory. Ngunit nang gusto niyang maunawaan ang kahalagahan ng isa't isa, alam ni Ivory na hindi siya maaaring magkompromiso. Kung nagpakasal siya sa iba, paano kung makaligtas si Aaron? Para sa kanilang dalawa, ang gayong araw ay mas masahol pa sa kamatayan. Bukod dito, alam ni Ivory na mas gugustuhin ni Aaron na mamatay kaysa hayaan siyang magpakasal sa ibang lalaki at magkaroon ng mga anak sa kanila. Pinakamahalaga, naniniwala si Ivory na ang Aaron ay may paraan para makatakas sa sakunan na ito. Fu Tian, kawawa ka, mas magagawa mo pa ba kaysa sa pananakot? Sabi ni Su Yingxia na nagngangalit ang mga ngipin. Ang pamamaraan ay hindi matalino, ngunit praktikal. Hanggat ito ay kapaki-pakinabang, ang pamamaraan ay ang pinakamahusay. Nakangiting sabi ni Fu Tian. Umiling si Ivory at sinabing, sayang naman at hindi naaangkop sa akin ang pamamaraan mo. Natigilan si Fu Tian saglit. Sa kanyang opinyon, tiyak na sasang-ayon si Ivory na gamitin ang buhay ni Aaron bilang banta, ngunit sa paghusga sa kasalukuyang saloobin ni Su Yingxia, tila wala siyang pakialam sa buhay at kamatayan ni Aaron. Don't act in front of me. Tingin mo kaya mo akong lokohin sa pagpapanggap na napaka-open-minded mo? Sabi ni Fu Tian. Gusto mo ba? Nagsimulang ngumiti si Ivory, at may napakatamis na ngiti, ay nagsabi, alam kong mas gugustuhin niyang mamatay kaysa makita akong magpakasal sa ibang lalaki, at mas gugustuhin kong mamatay kaysa ipagkanulo siya. Naiintindihan mo ba ang ganitong uri ng damdamin? Hindi mo naiintindihan, dahil isa kang hamak at walang hiyang kontrabida. Ang gusto mo ay ang tinatawag na kapangyarihan. Nang marinig ang mga salitang ito, hindi na kalmado si Fu Tian. Hindi niya inaasahan na kahit na ginamit niya ang pamamaraang ito, hindi pa rin nakompromiso si Ivory. Talaga bang mapanood niya ang Aaron na mamatay? Pagkagat ng kanyang mga ngipin, biglang tumaas ang bibig ni Fu Tian, dahil bukod sa Aaron, mayroon siyang chip. Wala kang pakialam sa buhay at kamatayan ni Aaron. Paano si Han Naen? Gusto mo bang makita siyang mamatay? Sabi ni Fu Tian. Si Ivory ay walang anumang matinding reaksyon dahil sa pangungusap na ito. Tumingin siya kay Fu Tian ng mura, na parang wala siyang narinig. Maghihiganti ako sa iyo maya-maya. Sa buhay man ito o sa kabilang buhay, hahayaan kong ibitin ang iyong ulo sa tuktok ng bundok ng Kishan. Sabi ni Ivory, ang Kishan, ang pinakamataas na bundok sa mundo, ang may pinakamataas na altitude. Ito ay tinatawag na gulugad ng mundo. Ito rin ang lugar kung saan hindi mabilang na mga practitioner ang pumapasok. Masasabing ito ang banal na lupain ng mundo. Ang kamatayan sa aking mga kamay, gusto mo pang magkaroon ng kabilang buhay? Ivory, minamaliit mo ang aking kayamanan. Sabi ni Fu Tian, subukan mo.
Ipaalam mo sa akin kung ano ang galing mo. Sinabi ni Ivory na walang pakialam. Medyo naiinip si Fu Tian. Hindi niya inaasahan na si Ivory ay hindi pumasok sa merkado ng ganito. Ano man ang ibig sabihin ng pagbabante niya, hindi sinasadya ni Ivory na magkompromiso. Ito ay para pilitin siya sa isang dead end. Maghintay ka, pahihirapan ko si Aaron sa harap mo. At magdurusa si Han Nayan, ang mag-ama. Dahil doon, galit na umalis si Fu Tian sa bulwagan. Ang lahat ng mga matataas na tao sa itaas ng bulwagan ay galit kay Ivory, dahil hindi niya pinapansin ang pulso ni Fu, na nagpapahiya sa mga matataas na antas na iyon, kaya lahat ay nagdamdam. Gayunpaman, walang nangahas na patayin si Ivory nang walang utos ni Fu Tian, at alam din nila na hindi maaaring mamatay ngayon si Ivory. Maibabalik lamang ang karangalan ng pamilya ni Fu sa tulong niya. Sa oras na ito, isang dalaga ang pumunta kay Ivory. Magkasing edad lang ang dalawa, pero magkaiba ang style nila. Ang kagandahan ni Ivory ay ang diyosa sa itaas at ang lamig. At ang ganda niya. Kung nakikita ng isang lalaki si Ivory, pakiramdam niya ay nakakapanood lang siya mula sa malayo ngunit hindi naglalaro. Tingnan mo siya, isisilang ang aspetong iyon ng pagnanais. Fu Yao, hindi ko akalain na ilang taon na kitang hindi nakikita. Masama pa rin ang ugali mo na kahit ang pinuno ng angkan ay hindi naglakas loob na pansinin ito. Hindi ka ba talaga natatakot sa kamatayan? Sabi ni Fu Mei kay Fu Yao. Tiningnan ni Ivory ang pamilyar na mukha. Close silang magkapatid noon. Ngunit pagkatapos ng isang bagay na maranasan, tuluyan ng gumuho ang kanilang magkakapatid. Kung mamamatay ako, napakasayang bagay para sa iyo, hindi ba? Mahinang tanong ni Ivory. Oo. Kung mamatay ka, sobrang saya ko. Sayang lang ang tingin ng patriarch na ikaw ang tunay na Diyos na makakapagsilang ng kinabukasan ng pamilya. Sa puntong ito, nagngangalit ang mga ngipin ni Fu Mei, parang gusto niyang maging ganyang kandidato, parang gusto mo na naman akong palitan, pero sayang hindi mo ako mapapalitan sa pagkakataong ito. Tumingin si Ivory kay Fu Mei na may sarkastikong mga mata. Tila iniisip ni Fu Mei ang ilang nakaraan, mukha tulad ng hamog na nagyelo. Fu Yao, kung mamatay ka, susubukan kong patayin ka sa aking mga kamay, sabi ni Fu Mei. Pagkatapos magpas siya sa kanyang saloobin, nakita na ni Ivory ang buhay at kamatayan, at handa pa siyang mamatay, kaya ang mga salita ni Fu Mei ay hindi nakadama ng kahit katiting na takot kay Ivory. Kung matutugunan mo ang gayong maliit na hiling bago ka mamatay, mananalo ako. He refused it, pero sayang naman. Mukhang gustong magsalita ni Ivory pero pinipigilan, anong sayang? Hindi na makapaghintay si Fu Mei na magtanong, sayang na kahit mamatay ako, hindi mo magawa, pumalit sa akin. Kahit anong masasamang bagay ang gawin mo, hindi mo mapapatunayan na mas makapangyarihan ka sa akin. Mapapatunayan mo lang na mas madumi ka. Panunuya na sabi ni Ivory. Hinayaan nitong tuluyang magbago ang mukha ni Fu Mei, gumawa siya ng ilang hindi kagalang-galang na mga bagay, gustong patunayan na mas magaling siya kay Ivory. Ngunit may ilang bagay na hindi niya magagawa sa maruming paraan. Halimbawa, si Su ang kungtong ni Ivory ay isang bagay na hindi niya malalampasan sa anumang kaso at ang kahusayan ni Ivory ay nakatadhana na maging higit sa paghaplos. Fu Yao, iritahin mo ako, hindi hahayaan na magkaroon ka ng magandang wakas tapos na sabihin, ang galit ay humaplos kay Mei, isang sampal ang tumama sa iyo. Ang mukha ni Ivory, ang tunog ng sampal, ay umalangaw-ngaw sa buong bulwagan ni Ivory, agad na lumutang ang 5 daliri na red seal na. Ang gusto ni Fu Mei ay yumuko si Ivory at inamin na hindi siya kasing galing ng kanyang sarili. Ngunit si Ivory, na sinampal sa mukha, ay hindi nakipagkompromiso. Sa halip, mas sarkastikong tumingin siya kay Fu Mei. Sa tingin mo ba ang isang sampal sa mukha ko ay magpapatunay na mas magaling ka sa akin? Sabi ni Ivory. Fu Mei chi at dugo sa ulo, isang kinurot sa leeg ni Ivory, sana mamatay si Ivory sa bulwagan na ito. Patayin mo ako, at magpapasalamat ako. Sabi ni Ivory. Galit na Fu Mei, dahan-daang magdagdag ng gravity sa kanyang kamay. Sa oras na ito, tuluyan na siyang nawalan ng malay. Mula sa maliit hanggang sa malaki, hindi siya kasing galing ni Ivory, ngunit gusto niyang palaging patunayan na mas mahusay siya kaysa kay Ivory. Ngunit sa lahat ng aspeto, hindi maikukumpara ni Fu Mei si Ivory, na nagseselos at abnormal sa kanya. Sa oras na ito,
Isang mataas na antas ang lumapit at sinabi kay Fu Mei sa matalas na boses, "Fu Mei, ano ang gusto mong gawin? Hayaan mo siya. Gusto kong mamatay ang babaeng ito." Sabi ni Fu Mei na nagngangalit ang mga ngipin. Kung namatay siya, kailangan mong ilibing kasama niya. Kung mamatay siya, sino ang makakapagligtas sa palso ni Fu? Mataas na antas ng dalawang salita, hayaang huminahon si Fu Mei. Bagamat lubos niyang inaasahan na si Ivory ay maaaring mamatay sa sarili niyang mga kamay. Ngunit alam din niya na kung gagawin niya ito, hindi siya pababayaan ng patriarka. Sa oras na iyon, malamang na siya ang maging libing ni Ivory, na hindi katumbas ng halaga para kay Fu Mei. Bitawan ang leeg ni Ivory, tulungan ang malamig na boses ni Mei na nagsabi, "Maaga o huli, isang araw, hahayaan kitang mamatay sa aking mga kamay." Ivory ngumiti, tila napakasaya, sinabi, "Gusto mo pa ring maging walang kakayahan tulad ng dati, dahil gusto mo akong patayin, bakit hindi na lang ng kaunti?" Alam ni Fu Mei na sadyang pinupukaw siya ni Ivory at pinapagawa siya ng mga katangahan. Ngunit hindi niya ito magagawa, upang hindi lumabas ang kanyang init ng ulo, makakaalis lang si Fu Mei sa bulwagan. Ang mataas na gusali ay tumingin kay Ivory at hindi nagalit. "Maraming bagay sana ang iyong binago, ngunit ginulo mo ang lahat. Ang ating mga tao ay pinahintulutan ng tuktok ng asol na bundok. Sa tingin mo ba makakaligtas ang Aaron?" Sabi ng mataas na antas kay Ivory. Sa kasalukuyang lakas ni Aaron, paano siya magiging kalaban ng palso ni Fu? Wala sila sa parehong antas sa lahat. Ngunit si Ivory ay may bulag na pagtitiwala sa Aaron. At naniniwala siya na hindi madaling mamamatay ang Aaron kung hindi niya makikita ang kanyang sarili. "Let's make a bet. I don't think he will die, and he will come to save me." Sabi ni Ivory. "Jokes, big jokes." Ang mataas na antas na iyon ng walang awa ay nanunuya. Sinabi, "Isang Xuanyuan world waste, kahit na gustong mabuhay, talagang tumitingin ka sa kanya, alam mo ba kung sino ang papatay sa kanya sa pagkakataong ito? Mahalaga ba ito?" Si Ivory ay may walang pakialam na ekspresyon. Siguro hindi mahalaga. Kung tutuusin, hindi siya hahayaan ni Fu Leng na mamatay ng ganoon kadali. Sa harap ng pagmamaliit sa kaaway, dapat ba siyang maging mas maput? Sabi ng senior. Speaking of Fu Leng, bahagyang nagbago ang mukha ni Ivory. Si Fu Leng ay mayroon ding lakas ng teritoryo ng Kungtong, at minsan ay humahabol kay Ivory, ngunit walang awang tinanggihan ni Ivory si Fu Leng. Kung talagang tutulong sa lamig ang mga taong pupunta sa mundo ng Xuanyuan, magiging malaking sakuna ito para sa Aaron. Ngunit makatitiyak kang may utos ang Patriarch at dapat siyang ibalik ng buhay sa pamilya ni Fu. Ngunit alam mo rin ang ibig sabihin ni Fu Leng ay napunta siya sa mundo ng Xuanyuan at nawala ang lahat ng kanyang mga paa. Mataas na antas ng tawa. Tumibok ang puso ni Ivory, bagamat naghanda na siya para sa pinakamasama, ngunit ang mataas na antas ng mga salita, ay hinayaan pa rin ang kanyang puso na magdulot ng malaking alon. Ang kamatayan ay hindi kakilakilabot. Ang nakakatakot ay ang paraan upang suportahan ang Aaron at gawing mas masahol pa sa kamatayan ang kanyang buhay. Bagamat nag-aalala, wala nang magagawa ngayon si Ivory. Umaasa lang siya na kayang harapin ito ng Aaron. Kahit na napakaliit ng pagkakataon, si Ivory ay may malakas pa ring tiwala sa Aaron sa kanyang puso. Ang pamilyang Fu ay sumasakop sa isang malaking lugar at nahahati sa 4 na patio, Timog Silangan, Hilagang Kanluran at Hilaga. Mayroong iba't ibang mga tao na naninirahan sa 4 na patio na ito, at ang kanilang mga pagkakakilanlan ay malinaw na naiiba. Ang silangang patio ay ang lahat ng matataas na antas ng pamilyang Fu, kabilang ang Patriarch. Ang South Courtyard, gayunpaman, ay tahanan ng ilang mahusay na likod ng palso ni Fu, na siyang haligi ng palso ni Fu sa hinaharap. Sa sandaling ito, isang malamig na mukha na binata na nakaitim ang nakatayo sa pintuan ng kanyang silid na may matinding pakiramdam ng pagpatay sa kanyang mga mata. "Fu Leng, sa harap ng kalaban, hindi ka dapat malambot ang kamay, tama?" Lumapit si Fu Mei sa binata na nakaitim na kamiseta. Siya si Fu Leng na ipapadala sa Xuanyuan World. "Anong gusto mong sabihin?" Tulungan ang malamig na liwanag na paraan. "Nais kong ipaalala sa iyo na hindi isang matalinong pagpili ang maging malambot sa iyong kalaban, at dahil sa kanyang pag-iral, malamang na humantong ito sa pagbagsak ng pamilya ni Fu," sabi ni Fu Mei. Lumingon si Fu Leng, malamig na tumingin kay Fu Mei,
At sinabing, ang nangyari kanina sa main hall ay sapat na para patayin kita. Alam mo ba kung bakit kaya mo pang tumayo sa harap ko ng buhay? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.